Ayan, magandang hapon. Magandang hapon po. So, yung mother po ninyo ay nasa Riyadh ngayon. Apo. O sige, may video. Tingnan natin yung video. Sir, humingi po ako ng tulong sa inyo. Ayaw po akong tulungan ng agency ko dyan sa Pinas. Gusto daw po nila ako ditong i-stack, sir. Matatapos na po yung probation period ko. Wala pong makain dito sa agency. Patatas na may sabaw lang po yung inuulam namin at 3 kutsarang kanin lang po yung pinapakain sa amin dito. Sir, tulungan niyo po akong makauwi ng Pilipinas. Ngayon ko lang po kasi nakita yung video ng mama ko. Hindi po kasi namin siya makontak. Grabe. Kailan pa ho siya sa Riyadh? Nung January 13 po. Itong this year lang. Opo. Tapos siguro hindi nasusunod yung kontrata, hindi makaya ng trabaho. Opo. Tapos balasubas yung amo. Na nga, hindi nga pinapakain. Talagang kahit na sino, mapapauwi ng di oras niya. Yung agency po, tinatawagan nyo dito, hindi kayo sinasagot. Opo. Tinagot pa po ako na nangingi po ako sa kanila ng update before. Tapos ang sinabi po nila sa akin, huwag ko daw po silang utusan sa update. Kasi po hindi po namin makontak yung magulang ko. Hindi po namin alam kung ano nangyari sa kanya. Nangingi lang po kami ng update. Ganun po yung sinabi niya sa akin. Tapos ikaw pang para pinagalitan. Opo, na bakit daw po ako nanghingi ng update. Direct hire naman po yung mama ko daw. Gusto ko lang naman po namin malaman kung okay po ba siya. Pero dumaan kayo sa agency. Dumaan si mama mo sa World Renowned Manpower. O hindi direct hire yun kasi. Kaya nga po, nakausap din po namin yung OWA. Hindi daw po siya direct hire. Pero yun po kasi yung parang ini-imply po ng agency niya. Sige. Mama, papauwi natin mama mo. Akong bahala. Salamat po. Kayang-kaya po ito. Nakapikit. Papauwi natin yan. Sa gusto nitong agency nito. Mamaya, pakasuhan pa natin to Loko itong agency na ito. Sinong kausap niyo doon po sa agency na nagsalita? Si Miss Judith De La Cruz po. Ano daw doon si Judith De La Cruz po, ma'am? Yun lang po, sir, yung hindi ko alam. Pero po yung mga conversation po namin, meron din po akong screenshot na patunay po na siya po yung unang bastos po na nagsalita sa akin. Siyempre po, nung bastos po siya nag-reply, medyo na po ako na trigger na din po yung emotion ko na babalik po sa kanya. Pero may galang pa rin po ako nung nag-reply. Tapos ang mga reply niya pa rin po sa akin, wag na daw po akong mag-reply kung babastusin ko daw po siya. Sabi ko, siya naman po yung unang nambastos sa akin. So ang ending, wala siyang naibigay na tulong hanggang sa umalis na lang kayo. Hindi niya siya kinausap. Opo, hindi na po talaga siya din nag-reply. Ilang beses po kayo kumontak sa kanya? Marami pong beses Tapos after, kaya po ako nagsabi sa kanya ng update po ulit. Kasi makalipas na pong 8 araw hindi pa rin po siya nag-reply. Imposible naman pong wala po siyang contact dun sa agency sa Saudi. Collaboration po yun sila. Yes, counterpart po nila yon. Tamad lang po talaga itong agency na ito. Yan ang sinasabi ko palagi kapag na-deploy na nila yung kanilang worker, nabayaran na sila, wala na silang pakialam, which is wrong. Kaya maraming napapasara ng mga agency dahil dyan, namumultahan, nasususpindi. Ms. Rojan, magandang hapon. Sa ngayon, tumatawag kami sa FRA, hindi man po kami sinasagot kasi Friday. So bukas, Sabado, mag-open naman po sila. I-work out po ito, ma'am. Sa Monday, makakapagbigay kami ng update. Sa Monday, makapagbigay ka ng update. Oo, yes po, Senator. Retired naman, Senator, na iriripat naman natin itong worker na ito. Kailan niyo po ipaparepatriate? Actually, Senator, wala kasi yung president namin. So, kausapin ko muna within tonight kung sasagot yung yung FRA regarding sa ticket niya. Kasi kailangan pa namin itanong kung anong pitsa na ibubuk namin ito siya ng ticket. So, reassured naman, Senator Rafi Tulfo, na magbibigay kami ng update within Monday, ganitong oras. Kasi para sure nagising sila doon. Ma'am, hindi po update ang kailangan niya kung anong estado ng kaso. Ang gusto niya kung kailan makakabalik na yung mama niya, kung ano ba yung flight number o para masalubong niya sa airport dito sa Naiya. Oo. Senator, hindi ko po masagot kung kailan kasi wala pa nga po siyang ticket. Sa Monday po malalaman namin. So sa Monday, mabibili na siya ng ticket? Hindi pa po ako sure, pero may update na po ako for sure sa Monday. Kung either may ticket na siya or bibilhan na namin siya ng ticket. Ma'am, nasaan po ngayon si Maria Teresa Dantes sa accommodation ninyo? Yes po, Senator. Nasa custody po ng FRA namin. Sa Foreign Recruitment Agency. Yan yung counterpart nyo. Oo.
Oh, nandun na pala sa FRA ninyo. Di, tawagan yung FRA, sabihin bilan ng ticket yan, pauwi na sa Pilipinas. Ganun lang kasimple yun, ma'am. Yes, Senator. Actually, tumatawag ako, kaya lang hindi pa po kami sinasagot. So, i-work out ko tonight. Saturday or Linggo, i-work out ko po ito, Senator. By Monday, na makakapagbigay kami ng update po sa inyo. Mga the same time ganito, 2 to 3 p.m. Papauwi niyo po itong si Ma'am Teresa sa Pilipinas. Yes po, Senator. At Oo, ang inyo talaga. pong agency ay maimbestigahan. Yun lang po ang mangyari dyan. Arnel Ignacio, o Administrator, magandang hapon po, Arnel. Meron po tayong worker na ginugutom po at uwi na dahil inapi po doon sa Riyadh. Ayaw umaksyon po itong agency rito. Baka pwede ho, Sir Arnel, agad-agad maparepatriate natin yung ating worker. Sige po, kukunin ko lang ho yung pangalan at ngayong ding araw na to, patatawagan ko sa ating mga welfare officers doon sa Riyadh and then we will report to you today. Ayun. Gagawin po natin. Oo. Itong si agency, sa Monday para mag-report kayo, today mismo. Kasi ang bilis talaga ito si Mr. Arnel Ignacio. Naku, sorry po. Kahit po yung kanyang agency, patatawagan ko na ngayon, yung kanyang PRA dito. Mamaya lang po, matatawag uli ako sa inyong office to give you an update. Thank you po, sir. Thank you po. Sige po, maraming salamat. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon po, Senator Tulfo. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig. Paimbestigahan po natin itong World-Renowned Manpower Supply Incorporated kasi hindi po sila marunong mag-monitor at mag-alaga ng kanilang mga worker matapos ma-deploy. Opo, kunin ko po yung detalye sa inyong staff. Take note of the details and if accordingly po, we can issue a notice to repatriate. Dahil narinig ko po kanina, kailangan na nung ating kababayan. Gusto na po niyang umuwi. So ipapacheck po natin ito and we'll also coordinate with our Migrant Workers Office in Riyadh. Ayun. Okay, sige po. Rojan. Yes, Senator. Oh, ikaw sa Monday ka pa mag-update. Samantalang si Arnel Ignacio, mamaya mismo ma-update niya kami. Pati yung agency, matatawagan ng di oras yung FRA ninyo. Oh, bakit ikaw ang tagal? Monday pa. Bakit si Mr. Ignacio, today mismo, nakita niyong katamaran niyo dyan? Pag minalas-malas kayo, baka makansela pang inyong lisensya ng DMW. Paano yan? Sa Mandi kasi, sir, hindi pa po ako sa isasagot po. Kaya sa Mandi pa kasi makakuha kami ng update doon pa FRA. Anyway, sorry, sir. Okay, sige. Anyway, salamat po sa pagtanggap na lang namin tawag. Magandang hapon na lang po sa inyo, Miss Rojan, at good luck na lang sa iyo. Ma'am, next week nandito na po yung mother niyo. Thank you I guarantee you. Okay, ma'am? Tapos salubungin natin sa airport. Sama kami pag salubong sa airport sa kanya, ha? Salamat. Anytime palabas na po si Ma'am Teresa, ano po yung nararamdaman niya right now? Kinakabahan po pero sobrang saya po talaga ng puso ko kasi isang araw lang po talaga sobrang bilis po nung action. Meron na po kagad ticket si mama nung gabi. Una-una po, thank you po kay Sir Idol Rafi. Sobrang big help po talaga kasi sobrang bilis po ng action. Kahit hindi po talaga namin ina-expect na ganun kabilis kasi nakailang balik po kami at saka cooperate sa agency. Pero sa kanya po isang sabi lang po talagang nagkaroon po talaga ng action. Ready ka na ma'am, papasok na po tayo. Ready na po. Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Pauwi kita. Wala ka na. Kaya kong pauwi ka. Asikasuhin kita. Hindi kita pa nabayaan. Naiyak tuloy ako sa'yo. Kamusta ma'am yung naging experience after po makalapit ni Ma'am Dayan kay Idol Rafi? Una po kabado kasi lahat ng cellphone kinumpis ka.
Tapos pinipilit ako na paano ako nakabidyo kasi nga wala nga po talagang cellphone doon, patago lang po. Akala ko po kasi pagagalitan ako pero hindi naman po ako pinagalitan kasi nataranta na rin po sila doon. Tapos nagbigay na rin po sila ng makakain namin lahat. Ano pong naging reaction nyo sa mabilis na pagtugon ni Idol Rafi sa inyong problema? Nagpapasalamat po kay Sir Rafi Tulfo dahil tinulungan niya po ako agad na makauwi ako kasi hopeless po kami lahat. Nagpapasalamat ako sa mabilis na action niya. Hindi ko po talaga ina-expect na malalive on air yung anak ko kasi ang prayer ko lang po is referral kasi sabi nila pag may referral tutulungan daw. Pero glory to God po dahil kumilos yung Lord sa buhay ko at ginamit niya po si Sir Rafi Tulfo para po mapauwi ako ng mabilis. Ma'am, meron ka bang mensahe naman po para dun sa ating mga kapwa OFW na nakakaranas or nararanasan ngayon yung katulad ng naranasan mo dun sa Riyadh? Kung mag-a-abroad kayo, isipin nyo po maunang mabuti ng 100 times yung talagang buo po yung loob nyo na makapag-abroad kayo. Kasi sa abroad po, hindi po talaga biro na nandun ka, lalo na nasa ibang bayan ka. Hindi mo po masusure yung buhay mo kung magiging swerte ka. Pero kung meron naman pong trabaho sa Pilipinas, magtiyaga na lang po na magtrabaho dito para mahirap po kasi sa abroad, buhay po yung nakataya. Ang OWA po ay tutulong pa rin po sa inyo in terms po of financial assistance. So, ang OWA po is ready na umassist po sa inyo kung ano man yung mga kailangan nyo, financial, medical man yan, or panghanap buhay. Opo. Salamat po. Umaasa rin po ako sana na matulungan po ako ng financial assistant na kahit po maliit na negosyo lang po para po makapagsimula po ako uli. Di na po ako umalis kasi may maliit pa rin po akong bata na nag-aaral, may magka-college din po ako. Ma'am Diana, yung expectation mo na akala mo matagal na mapapawi si mother, eto kasama mo na siya, ano yung pakiramdam ngayon? Masayang masaya po kasi yun nga po, expect the unexpected po, lalo na po talaga pag yung mga tumutulong sa'yo is mabilis kumilos. Kaya sobrang saya po. Sir, sobrang thank you po. Alam ko pong hindi po enough yung words para mapasalamatan po kayo. Pero sobrang salamat po kasi yung buhay po ng mama ko yung nasagip nyo. Hindi lang po napauwi nyo po siya. Thank you po. Salamat po, Sir Rafi Tulfo. Pagpalain po kayo, more power. God bless po. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinago.